You may now kiss the bride. Masayang wika ng pare matapos basbasan ng bagong kasal na sina Cassie at Malik. 5 taon ang magkasintahan ng dalawa at sa araw na yun ay ikinasal na nga sila. Marami rin silang pagsubok na nalagpasan bago nakamit ang pag-iisang dibdib. You're my wife now, Cassie. Akin ka lang at sayo lang ako. Bulong ni Malik at dahan-dahang itinaas ang puting belo at hinalikan ang labi ng kanyang asawa. Dumagundong ang masigarbong palakpakan at napangiti na lamang si Cassie habang yakap-yakap ang asawa. Kaagad dumiretso sa resepsyon ng lahat at doon isinagawa ang selebrasyon. Tuwang-tuwa ang lahat, lalo na ang mga magulang ni Cassie, dahil ni minsan ay hindi nila niisip na ikakasal sa isang mayamang lalaki ang kanilang anak. Habang nagsasaya ang lahat, ay umalis na ang mag-asawa dahil kailangan na nilang lumipad papuntang Amsterdam upang doon isagawa ang kanilang honeymoon. Ngunit bago pa man sila makapasok sa eroplano, ay nakitang muli ni Malik ang babaeng muntik na niyang pakasalan. Tyronia, anong ginagawa mo dito? Bakit wala ka sa simbahan kanina? Tanong ni Malik habang hawak-hawak ang kamay ng asawang si Cassie. Sinadya ko talagang hindi pumunta. Flight ko rin kasi ngayon papuntang Amerika. Doon na ako maninirahan for good. Tanggap ko na hindi akong ikakasal sa lalaking gusto ko. Tipid ng ngiting wika nito. Napalunok naman si Malik ng sariling laway dahil alam niyang mabigat ang pakiramdam ng babae para sa kanya. Have a safe flight, Tyronia. I'm sorry kung pinaasa ka ng parents ko. Sadyang kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. We're good friends back then. Nais kong manatili ito hanggang sa pagtanda natin. Seryosong sagot ni Malik. I know. Just call me if you need a friend. Ngunit hindi ko pwedeng kalimutan ang nakaraan natin bilang magkaibigan. Hindi man tayo tinadhana ngayon. Maybe in another life? Doon na tumikhim si Cassie dahil hindi na niya nagustuhan ang sinabi nito. Excuse us, Miss Tyronia ha. Papasok na kasi kami sa loob eh. Ayokong madelay ang flight namin dahil lang sa walang kwenta mong topic. Han, calm down. Wala naman siyang masamang sinabi. She's broke because of us. Bulong ni Malik na siyang ikinakunot ng noo ni Cassie. So siya ang... Shh, baby. I love you, okay? At kaibigan ko lang talaga si Tyronia. Sorry, Tyronia, but we really need to go. Mag-ingat ka na lang sa biyahe. At sana makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng sobra-sobra. Tumango lamang ang babae at nauna nang maglakad si Cassie sa loob ng eroplano. Inapangiti na lamang si Malik at sinundan ng kanyang asawa. Don't feel jealous, baby. Hindi ko kayang mahalin ng isang Tyronia dahil sa pangalang Cassie lamang tumibok ang puso ko. Che, makatulog na nga. Nawala na ang excitement ko sa babaeng yun. Kailangan niya pa ba talagang sabihin sa harap ko pa mismo? Kasalanan ko ba kung hindi mo siya type? At type lamang siya ng parents mo? Alam mo, minsan ang pangit maging mayaman dahil uso sa inyong arranged marriage. Tumawa naman ng marahan si Malik at hinalikan sa pisngi ang kanyang asawa. You're right, but look at us now. Nakayanan nating ipaglaban ang relasyon natin sa ating mga magulang. Excuse me, magulang mo lang, mister. Makatulog na nga. Tawa ng tawa lamang si Malik dahil nasisiyahan siya tuwing makikitang nagsisihalos ng kanyang asawa. Napangiti na lamang siya nang titigan ng malaanghel na mukha ni Cassie habang nakapikit ito. Hindi ako magsasawang mahalin ka, Cassie. Ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong lumaban. I love my parents. Pero mali naman ang ginawa nila sa aming dalawa ni Tyronia. Tyronia is a good friend of mine. Pero sa'yo tumibok ang puso ko mula nang makita kita sa isang resto. Inapapikit si Malik at bumalik sa kanyang alaala ang sandaling nakita niya si Cassie sa isang resto. Kasalukuyang nasa meeting ang binata sa gabing iyon at nagtatrabaho naman si Cassie sa lugar. Love at first sight kung baga ang kanilang nararamdaman sa oras na yun dahil nabihag ni Cassie ang kanyang damdamin.
Hindi nagsayang ng oras si Malik at nilapitan niyang dalaga. Ganoon na lang ang gulat ni Malik dahil man-hater pala ang dalaga dahil ilang beses na itong nasaktan. Ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa si Malik at binabalik-balikan niya ang dalaga sa pinagtatrabahuan nito at hatid sundo kung saan ito nakatira. 6 na taon ding sinusuyo ni Malik si Cassie hanggang sa nahulog na rin ang loob ng dalaga dito. Akala ng dalawa ay magiging masaya na sila, ngunit nagkakamali sila dahil umuwi ang kababata ni Malik galing Amerika upang maikasal sa kanya. Galit na galit si Malik sa kanyang mga magulang sa mga oras na yun at hindi sinunod ang utos ng mga ito na iwan si Cassie para lang kay Tyronia. Hanggang sa si Tyronia na mismo ang bumitaw, kaya naikasal si Cassie at Malik. Hinawakan ng madiin ni Malik ang kamay ng asawa nang maalala niya ang lahat ng nakaraan. What's wrong? May nararamdaman ka ba? Bulong ni Cassie dito at nagising sa pagtulog. Oh, nothing. Hindi lang ako makapaniwala na kasal na tayo. At ngayon nga, ay papunta na tayo sa lugar kung saan pinangarap lamang natin noon. Me too, love. Excited na ako makatapak sa Amsterdam dahil parehas natin itong pangarap. Pinikit muli ni Malik ang dalawang mata at sumandal naman rito si Cassie. Magaan ang kanilang pakiramdam dahil alam nilang wala nang masasaya pa sa araw na yun. Mabilis lumipas ang oras at narating na nila ang lugar kung saan sila magha-honeymoon. Kinakabahan si Cassie dahil alam niyang maibibigay na niya ng tuluyan sa asawa ang kanyang regalo, ang pagiging birhen niya. Pagdating sa hotel, ay nagkulong lamang si Cassie sa banyo hanggang sa kinatok ito ni Malik. Han, hindi ka ba tapos? Kailangan ko na ring maligo eh. I'm almost done. No, hindi pa pala ako nakakaligo. Wait lang. Hindi pa man natatapos ni Cassie ang sasabihin, ay bumukas na ang pinto ng banyo at iniluha roon si Malik na walang saplot. Napasinghap si Cassie nang makita ang baston ng asawa. Napangiti na lamang si Malik at dahan-dahan ang lumapit dito. Afraid, baby? Bulong ni Malik sa tenga ng asawa. Napasinghap naman si Cassie ngunit dahan-dahang umiling. Nope, I'm just a little bit excited. Never pa natin itong ginawa noon. At sa wakas, magagawa na rin natin ngayon. That's true, baby. Kaya bilisan na nating maligo para magawa na natin ang kailangan nating gawin. Mabilis na sinakop ni Malik ang labi ng kanyang asawa. Hindi siya magsasawa sa paghalik dito dahil masyadong malambot ang labi ni Cassie na kanyang nagustuhan. Hinayaan ni Malik na umagos sa kanilang katawan ng tubig at hindi pa rin binibitawan ang labi ni Cassie. Dahan-dahan na pinasandal ni Malik si Cassie sa malimig na tiles at doon niya nilaro ang mabubundok na dibdib ng asawa. Pabaling-baling lamang si Cassie habang sinabunutan ang buhok ni Malik. Sobrang lamig ng tubig sa oras na yun, ngunit sobrang init naman ang kanilang katawan. Nang magsawa si Malik sa dibdib ng asawa, ay dahan-dahan siyang bumaba sa bandang puso ni Cassie. Mas lalo pang napasinghap ang babae nang maramdaman ang labi ni Malik sa kanyang pagkababae. Mas lalo pang ginalingan ni Malik ang paglalaro hanggang sa mawalan ng lakas ang asawang si Cassie. Unti-unting binitawan ni Malik ang asawa at dahan-dahang kinarga na parang bagong kasal. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kama at walang pakialam kung parehas ng basa ang kanilang katawan. Titig na titig lamang si Cassie sa kanyang asawang si Malik at ganoon rin ang lalaki rito. Mahal kita, bulong ni Cassie kay Malik. Mas mahal kita, Cassie. Salamat at dumating ka sa aking buhay. Sagot ng lalaki at tuluyan ang kinuhang pagkababae ng kanyang asawa. Hindi mababayaran ng salapi ang tuwang nararamdaman ng mag-asawa sa gabing iyon. Nakaramdam ng sakit si Malik dahil sa pagiging masikip ng asawa. At ganoon rin si Cassie dahil sobrang laki ng bastong mayroon ng lalaki.
Ngunit nakayanan nila ito hanggang sa paulit-ulit na inangkin ni Malik ang katawan ng kanyang asawa. Sabay na nakatulog ang dalawa at sabay rin silang nagising kinabukasan. Hindi sila mapaghiwalay sa oras na yun at para bang ayaw nang lumabas ng hotel. Han, kailangan nating maglibot sa buong lugar. Remember, narito tayo dahil sa tulips. Kaya please. Pangungulit ni Cassie sa asawang si Malik. Tawa lamang ng tawa ang lalaki dahil alam niyang naiinis na ang kanyang asawa. Ay, fine. Sabay na tayong maligo upang matapos tayo kaagad. Pumayag na rin si Cassie dahil akala niya ay matatapos rin sila kaagad. Ngunit inabutan sila ng halos 1 oras sa banyo dahil nag-init muli ang kanilang nararamdaman nang makita ang kanilang hubad na katawan. Ilang oras ang lumipas at tapos na sa paghahanda ang mag-asawa. Una nilang pinuntahan ang tulips kung saan sikat sa buong lugar at hinahanap-hanap ng mga turista. Halos mapuno na nga ang cellphone gallery ni Cassie dahil sa dami ng kinuhang litrato kasama si Malik. Nang magsawa sila, ay pinuntahan nila ang ibang magagandang tanawin ng lugar. Mabilis lumipas ang araw at natapos na rin ang kanilang bakasyon. Hindi mawala ang ngiti sa labi ng mag-asawa habang nakasakay sa kotse, habang binabaybay nila ang daan pauwi sa bahay ni Malik. Isang iskinita na lamang ang kailangan nilang daanan bago makarating sa subdivision nang biglang bumangga ang kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan. Bago pa man malaman ng mag-asawa ang nangyari, ay nakita na lamang nila ang sarili na nakatiwakal na sa isang tabi. Cassie, hold on. Tanging nasabi ni Malik bago mawala ng malay. Oh God, help us. Bulong na lamang ni Cassie bago magdilim ang kanyang paningin. Napuno ng hiyawan ang buong lugar nang makita nila ang 2 sasakyan na nagrambulan. Tumilapon ang sasakyan kung nasaan si Malik at Cassie at nanatili namang nakatayo ang isa pang sasakyan na siyang bumangga kina Malik. Mabilis namang dumating ang mga rumisponde at dinala sa ospital ang mag-asawa. Patay ang driver ng isang sasakyan, samantalang critical naman sina Cassie at Malik. Kaagad kumalat ang balita at nahimatay pa ang mga magulang ni Malik nang malaman nilang nadisgrasya ang anak kasama ang asawa nito. Ilang araw ang lumipas ay parehas nang naisalba ang mag-asawa. Ngunit comatose pa rin si Malik dahil nagkaroon ng malaking pinsala ang ulo niya. Maswerte naman si Cassie dahil galos lamang ang kanyang natamo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaagad nagising si Cassie at hinanap ang kanyang asawa. He's fine, Iha. Sinabi ng doktor na malayo na si Malik sa peligro. Ngunit hindi nila alam kung kailan ito gigising. I hope magising na siya sa lalong madaling panahon. Uwi ka ng Don, ang ama ni Malik. Napatango na lamang si Cassie at dahan-dahang nanalangin. Nalaman nila na lasing ang driver ng isang sasakyan na bumangga mismo sa kanila at mabilis ang pagpapatakbo nito. Walang sinisisi si Cassie dahil alam niyang disgrasya ang nangyari. 1 buwan ang lumipas. Nagtataka si Cassie kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising ang asawang si Malik. Gumising ka na, love. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sinanay mo kong kasama ka palagi kaya please lang gumising ka na. Hindi maganda ang aking pakaramdam mula nang lumabas ako sa ospital. Please, mahalik. Gising na. Ilang sandali pa ay biglang nakadama ng pagkasuka si Cassie kaya mabilis siyang tumakbo sa banyo. Hindi tuloy niya nakita ang paggalaw ng hinduturo ni Malik. Sumuka lamang siya ng sumuka hanggang sa mawalan ito ng malay. Nagising na lamang siya na nasa puting higaan habang pinalibutan ng kanyang mga magulang kasama ang magulang ni Malik. Anong nangyari? Nahimatay ho ba ako? Huwag ka na munang tumayo, Iha. Baka mapano ang bata. Ngiting wika ng Donya, ang ina ni Malik. Bata? Po? Buntis ho ako, ma? Yes, Iha.
Salamat naman na nagbunga kaagad ang honeymoon ninyo ng anak ko. Sana lang ay magasing na siya. Tsaka kung matutuwa ito kapag malaman niyang magkakaanak na kayo. Biglang nakadama ng tuwa si Cassie at hinawakan ng kanyang tiyan. Hindi na siya makapaghintay na sabihin sa asawa na nagdadalang tao siya. Isang buwan pa ang lumipas at hindi pa rin halata ang tiyan ni Cassie. Patuloy lamang siya sa pagbabantay sa asawang nakaratay hanggang sa bigla na lamang itong gumalaw. Gulat na gulat si Cassie at mabilis na tumawag ng doktor. Gising ka na! Thanks God, gising ka na, mahalik! Napaiyak sa tuwang wika ni Cassie at pinugpog ng halik ang asawa. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Tubig? Teka, kukuha mo na ako. Mabilis ang naging galaw ni Cassie at kaagad kumuha ng tubig. Nang makainom na ang kanyang asawa ay saka naman dumating ang mga doktor, kabilang na ang kanilang magulang. Tuwang-tuwa ang ginang habang niyakap ang anak at napangiti naman ang doktor. He's totally fine now. We will conduct some tests para malaman natin kung may diferensya ba sa ulo niya. Thanks, Doc. Salamat rin sa kinuha niyong tagabantay sa akin. Naibsan ang uhaw na nararamdaman ko. Mahinang wika ni Malik at pinikit ang dalawang mata. Napatigil naman ang lahat lalo na si Cassie. Dahan-dahan siyang lumapit sa asawa at hindi mapigilang manubig ang kanyang mga mata. Anong sabi mo? Hindi mo ba ako nakikilala? Bakit? Kailangan ba kitang makilala, miss? Tila gumuho ang mundo ni Cassie sa narinig. Dahan-dahan itong napaupo sa sahig at mabilis naman siyang inalalayan ng doktor. Doc, there's something in his head. Bakit hindi niya ako nakikilala? Oh God, this is not good. Bulong ni Cassie at sunod-sunod ang luha sa kanyang mga mata. Calm down, iha. Baka mapano pa ang bata sa sinapupunan mo. Malik, iho. Cassie is not a helper here. Asawa mo siya at kakauwi lamang ninyo galing sa Amsterdam nang madisgrasya kayong dalawa. Uwi ka ng Don na siyang ikanagulat naman ni Malik. Dad, are you kidding me? Paano ko magkakaroon ng asawa? I'm just 24 years old. Nagkatinginan na lamang ang mga doktor at lalo pang humagulhol si Cassie. Lumabas ang mga doktor pati na si Cassie kasama ang mga magulang ni Malik. Paano ito nangyari, Doc? Bakit hindi niya maalala ang lahat ng nangyari? 30 anyos na po ang asawa ko, Doc. Hindi 24. Cassie, please calm down. Hindi pa naman namin siya natitest ulit. Pero alam namin ang posibleng nangyari sa asawa mo. Memory lost, iha. But we know it's just temporary. Ang ibig niyo pong sabihin ay babalik rin ang alaala niya? Well, marami na kami naging pasyente na tulad ng kaso kay Malik. But we will run another test. Gagawin namin ang lahat upang bumalik ang alaala ng asawa mo. Huwag mo lang siyang iwan upang mas mabilis ang recovery niya. Tumango na lamang si Cassie at napaiyak muli sa sitwasyon. Lumipas ang ilang minuto at bumalik muli sa loob ng silid ang buong pamilya kasama na si Cassie. Buong akala niya ay humupa na ang kanyang mga luha, ngunit mas lalo pa siyang naiyak nang hanapin ng kanyang asawa si Tyronia. Mom, please, call Tyronia. Bakit wala siya rito? Imposible naman kung hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam na gumigising na ako. Mangiyak-ngiyak na wika ni Malik. Son, nasa Amerika na si Tyronia. Bumalik na siya matapos ang kasal niyo ni Cassie. Huh, anong kasal? I'm not married, ma. Kayo na po ang may sabi na hindi ako pwedeng magpakasal dahil bata pa po ako. Mom, Tyronia is a good friend of mine. Siya lang ang maaasahan ko sa ganitong bagay. Call her now. Kailangan ko siyang makausap. Hindi na nakayanan ni Cassie ang mga narinig, kaya mabilis siyang lumabas ng kwarto. Iyak lamang ng iyak ang babae hanggang sa dinala siya sa simbahan ng ospital. Diyos ko, bakit ito nangyayari lahat? Sobrang saya pa namin ng asawa ko eh.
Magkakaanak na nga kami oh. Bakit kailangan ko itong pagdaanan? Kapit lang anak. Ipagdasal na lang natin na babalik rin sa dati ang lahat. Bulong niya at iniyak ang lahat ng sakit na nararamdaman sa harap mismo ng altar. Umuwi na muna si Cassie sa bahay ng kanyang mga magulang at hindi na muna nagpakita sa kanyang asawa sa araw na yun. Kinabukasan, bitbit ang ilang prutas ay dumalaw muli ito sa asawa at dinala na rin niya ang ibang album nilang mag-asawa. Nagbabaka sakali na may maalala si Malik sa oras na ipakita niya ito. Ngumiti pa si Cassie bago pumasok ng silid, ngunit agad nawala ang kanyang ngiti nang makita ang asawa na may kausap na babae, si Tyronia. Tyronia? Bulong ni Cassie at napatigil naman ang dalawa sabay tingin sa kaniya. Dahan-dahang tumayo ang dalaga at lumapit kay Cassie na maiiyak na anumang oras. Cassie, hi. I'm sorry kung hindi ako nagpaalam sa'yo. Nakabalik na ako rito kagabi bago pa ako tawagan ni tita. I'm sorry kung kailangan itong mangyari. Kumapit ka lang at magiging okay rin ang lahat. Okay lang. Ikaw lang kasi ang naalala niya sa ngayon. Masaya akong narito ka. At least may kausap ang asawa ko. Prutas nga pala. Ikaw nang bahalang magpakain sa kanya. No worries, girl. I heard you're pregnant? Please, magpahinga ka muna. Dahil sobrang pale mo tingnan. Ako nang bahala rito kay Malik. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko kagad si tita kapag hanapin ka niya. Pagod na rin si Cassie kaya tumango siya. Pasimple niyang tiningnan ng asawa. Ngunit blanko lamang ang mukha nito habang nakatingin sa kanila. Sige. Magpapahinga ni muna ako sa bahay. Babalik na lang ako rito mamaya upang magkaroon ka ng kasama. Salamat nga pala. Ano ka ba? Don't mention it. Akin na yung prutas. Binigay naman ni Cassie ang isang basket ng prutas at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Bago pa man niya tuluyang malak ang pinto, ay narinig pa niya ang usapan ng dalawa sa loob. You're so rude, Val. She's your wife, pero wala ka namang sinabi ni hi or hello. Buntis pa naman ang asawa mo. Wika ni Tyronia, ngunit tumawa lamang ng tipid si Malik. I don't feel anything towards her, Val. Hindi ko alam kung bakit palagi niyong sinasabi sa akin na kasal na ako. At magkakaanak na rin. 24 pa lang naman ako. Val, sinabi naman namin sa'yo na nagkaroon ka ng temporary memory loss. Subukan mo rin minsang alalahanin siya. She's so weak now, you know. Sorry to hear, Val. Pero hindi ko talaga siya maalala eh. Tuluyan ang tumulo ang mga luhas sa mata ni Cassie at tumakbo palayo sa silid. Parang dinurog ang puso ng babae dahil sa sakit na narinig, galing mismo sa kanyang asawa. Isang linggo rin ang pinalipas ni Cassie bago bumalik sa ospital kung saan nakakonfine ang asawang si Malik. Hindi na siya bumalik kinagabihan sa araw na yun dahil tiyak na maiiyak lamang siya. Ngunit laking gulat ni Cassie nang malaman niyang nakalabas na pala ang asawa at bumalik na ito sa trabaho. Bakit hindi niyo naman po sinabi sa akin na nakalabas na pala ang asawa ko, Mama? Alam mo naman na 1 call away lang po ako lagi. Basta tungkol po sa asawa ko. Wika ni Cassie sa kanyang biyanan. I'm so sorry, Iha. Pero ayaw ni Malik na ipaalam sa iyo eh. Ayaw ka raw niyang makita dahil naaalibadbaran siya sa iyo. Wala naman akong magawa dahil sumasakit ang kanyang ulo tuwing napapag-usapan ka. Anong gagawin ko ngayon, Ma? Mukhang matagal pa yata bago ako maalala ng asawa ko. At kasama pa niya lagi si Tyronia. Ako naman ang asawa niya. I know. But let's give him more time, anak, please. Hindi rin ito madali para sa kanya. Ang akala niya ay 24 years old pa lamang siya at hindi ka pa niya kilala sa taong iyon. Nag-isip ng malalim si Cassie at bigla niyang naalala ang nakaraan nila ni Malik at kung paano sila nagkakilala. Sa resto po, Ma. Doon kami unang nagkita. Baka naaalala pa niya ang lugar na yun. Napansin kong paboritong tambayan iyon ni Malik.
Kailangan ko magtrabaho muli sa resto at baka doon ay makilala niya ako. Napailing ang Donya at awang-awa kay Cassie. Anak, buntis ka. Baka mapano pa ang bata. Mag-iingat po ako, Mama. Please po. Ayaw kong ganito na lang araw-araw. Miss na miss ko ng asawa ko. O siya, sige. Ikaw nang bahala. Basta't wag na muna nating pakialaman kung ano ang nasa isip ng anak ko. Marahang napatango si Cassie at mabilis na pinahid ang luhang bumaybay sa kanyang mata. Kinabukasan mismo ay nag-apply si Cassie bilang cashier ng resto kung saan sila unang nagkita at nagkakilala ni Malik. Nagulat pa noong una ang manager na kanya ring kaibigan, ngunit agad rin siyang tinanggap nang malaman ang kanyang dahilan. Hindi nga nagkamali si Cassie dahil saktong alas 5 ng hapon ay nagsidatingan ang grupo ni Malik at kasama pa rito si Tyronia. Parang piniga ang puso ni Cassie nang makitang sobrang close ng dalawa sa isa't isa. Ay, huwag mo nang pansinin yan, Cassie. Hayaan mo mapansin ka ng asawa mo tulad ng dati. Bulong ni Cassie sa kanyang isipan at huminga ng malalim. Maya-maya pa ay narinig na ni Cassie ang kwentuhan sa mesa kung saan naroon si Malik at napansin na nga siya ng isa sa kaibigan ng lalaki. Oh, Malik, bro, hindi ba't asawa mo yun? Bakit nagtatrabaho ulit siya rito? I thought she's pregnant. Mabilis namang napatingin si Malik kung nasaan si Cassie at biglang nagtagpo ang kilay nito. Ayan din ang sabi ni Mommy. Pero hindi ko alam kung asawa ko nga ba siya. Hindi siya umuwi sa bahay. Talaga? Nako pare, kapag bumalik na ang alaala mo ewan ko na lang kung tanggapin ka pa ba ng asawa mong si Cassie. Alam mo bang panay ang papansin mo dyan noon dati? Masyado yung pihikan sa lalaki, bro. Bigla namang nakadama ng kakaibang haplos sa puso si Malik, ngunit blanko naman ang kanyang isipan. Hindi nakatingin sa kanya si Cassie at inaamin niyang maganda ito kahit hindi naka-makeup. Malik, hindi ba't may photo album naman kayo ni Cassie? Malay mo kapag makita mo yun ay maalala mo kung sino siya. Sabat naman ni Tyronia na ikinailing ni Malik. Hindi ko alam kung saan nakalagay. Wala naman sa kwarto ko o sa bahay. Wala rin ang kanyang gamit doon. Maybe tinago ni Mommy para hindi sumakit ang ulo ko. At yung makikita ko kasi ang ibang gamit sa bahay, sumasakit ang ulo ko hindi ko maintindihan. But anyway, let's drink. I don't need another woman this time. Sapat na sa akin na narito ka sa tabi ko. Napangiti ng tipid si Tyronia at agad lumingon kung nasaan si Cassie. Awang-awa na lamang ang dalaga nang makitang sobrang nasaktan ang asawa ng kanyang minamahal. Umalis si Cassie sa kanyang upuan at pumunta ng banyo. Sumunod naman rito si Tyronia at niyakap siya. Hey, bakit ka niyakap bigla? At bakit ka pa nagpunta rito? Striktang wika ni Cassie sa dalaga. Cassie, please don't be mad at me. Tinutulungan ko lang ang asawa mo. Hindi naman ako nagkulang ng paalala sa kanya kung sino ako sa buhay niya I put some boundaries around us, Cassie. Kaya please, hold on ka na lang muna. Huwag kang mawalan ng pag-asa at babalik rin ang alaala ng asawa mo. Nais magalit ni Cassie sa dalaga, ngunit nanaig ang kirot ng kanyang dibdib. Umiyak na lamang nang umiyak si Cassie sa loob ng banyo, habang yakap-yakap ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Huwag ka nang umiyak, please. Nakakasama yan sa baby mo. Alam ko kung bakit ka naritong muli. Gawin mo lang ang lahat upang maalala ka ng asawa mo. At gagawin ko naman ang lahat upang maalala ka niya. Salamat, Tyronia. At pasensya ka na rin kung pinagseselosan kita. Nakakabanas lang kasi. Hindi ako maalala ng sarili kong asawa. I totally understand, sis. Hindi ko kakalimutan ang girl code natin. Hindi ko aagawin sa'yo ang asawa mo. Natatawa na lamang si Cassie at niyakap pa muli ang dalaga. Mabilis lumipas ang araw
at pagod na ang buong katawan ni Cassie. Mag-isa siyang nagpaprenatal at diretso agad sa resto kung saan siya nagtatrabaho. Hanggang sa lumipas ang 4 na buwan, malaki at maumbok na ang tiyan ni Cassie. Ngunit sa araw na yun, ay may nakilala siyang bisita na pumasok sa kanilang resto. Hindi inakala ni Cassie na babalik sa kanyang buhay ang dating kasintahan na nagbibigay sa kanya ng unang sakit sa puso noong kabataan niya. Oh, Cassie? Kumusta ka na? Hindi ko alam na narito ka pa rin pala nagtatrabaho. Magiliw na wika ni Jordan ang kanyang unang pag-ibig. Nakaramdam naman ng tuwa si Cassie dahil ilang taon na rin silang hindi nagkikita ng lalaki. Jordan, I'm okay. Ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? It's been a long time, ha? Oh, yeah. Actually, I'm good too. Nagpunta lang ako dito dahil may project ako malapit rito. I'm an architect, by the way. Naks naman, yung totoy kong ex noon, architect na ngayon. Napangiti ang lalaki, ngunit agad ring nawala ang ngiti nang makita ang umbok na tiyan ni Cassie. You're married? Bulong nito. Tumawa naman ang marahan si Cassie at hinaplos ang kanyang tiyan. Yes, bago pa lang. Ikaw ba? May asawa ka na ba? Nope. Hindi na ako nagka-girlfriend simula nang hiwalayan mo ako. Maybe karma ko na rin ito dahil sa pangangaliwa ko sa'yo noon. Ano ka ba? It's fine. Matagal na rin naman yun. Umupo ka. Anong kailangan mo? Water? Juice? Tumawa naman si Jordan at nakipag-usap pa kay Cassie. Iyon ang nakita ni Malik nang makapasok sa loob ng resto. Nagtagpo ang kanyang mga kilay at tila nakaramdam siya ng selos nang makitang may kausap na ibang lalaki si Cassie. Mabilis siyang lumapit sa dalawa at hinawakan ang kamay ng asawa. Pack your things. Uuwi na tayo sa bahay. Bakit kailangan mo itong gawin kung mayaman naman ang asawa mo? Malamig na wika ni Malik na siyang ikinagulat naman ni Cassie. Love, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Sinong kasama mo? As you can see, mag-isa lamang ako. Kaya magpaalam ka na sa manager mo at iuuwi na kita. Tumayo naman si Jordan at ngumiti kay Malik sabay lahad ng kamay nito. Ikaw palang asawa ng first love ko. Nice to meet you, bro. I am Jordan. Tiningnan lamang ni Malik ang kamay ng lalaki at tumingin muli sa kanyang asawa. Are you listening to me? Kunin mo na ang mga gamit mo at uuwi na tayo. Teka lang. Jordan, I'm sorry pero kailangan ko nang umuwi. Sumasakit na rin kasi ang likod ko eh. Tumawa naman ang lalaki at hinagka ng pisngi ni Cassie. Okay, I should take a rest. Tama ang asawa mo. Hindi mo kailangan magtrabaho lalo pat hindi naman kayo problemado sa pera. Oo siya. Nice to meet you here, Cassie. Naikuyom na lamang ni Malik ang dalawang kamao at dinala ang asawa sa opisina ng resto. Si Malik na mismo ang nagpaalam sa manager na iuuwi na nito ang kanyang asawa. Nakaramdam ng tuwa si Cassie dahil buong akala niya ay bumalik ng alaala ni Malik. Ngunit ganoon na lang ang kanyang gulat nang biglang hampasin ni Malik ang salamin ng sasakyan pagkalabas mismo ng resto. Malik, anong ginagawa mo? Ang gulat na wika ni Cassie. Hindi mo ba nakikita ha, Cassie? Sinisira ko ang salamin. Bakit? Gusto mo ba sa kabila naman? Oh, my goodness. Bakit ka ba nagagalit? Bumalik na ba ang alaala mo? Yan ang ikinagagalit ko kasi. Blanco itong utak ko. Pero there is something bothering in here. Sinabi nila sa akin na asawa kita at magkakaanak na tayo. Pero hindi ka naman sa bahay umuuwi. Bagkus, nakikipagtawanan ka pa sa lalaking yun. First love ha? Baka naman siya talagang asawa mo. Turo-turo ni Malik ang kanyang puso. Kitang-kita ni Cassie na nagsiselos ito. Ngunit gulat na gulat si Cassie sa pinagsasabi ng kanyang asawa. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na pagbuhatan ito ng kamay.
How could you say that, Malik? Pinilit kong magtrabaho kahit alam kong hindi na pwede. Dahil malaki ng tiyan ko. Para lang sa'yo. Dahil nagbabaka sakali akong makikilala mong muli ako. Sa oras na makita mo ako kung saan tayo unang nagkakilala. Nagbabaka sakali akong bumalik ang alaala ng asawa kong mahal na mahal ako. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na baka hindi ikaw ang asawa ko, ha? You know what, Malik? Nakakapagod ka na. Alam kong mali na sabihin ito pero tao lang din ako. Sana hindi na lamang kita nakilala at naging asawa. Kung ganito lang naman kasakit ang ipaparamdam mo sa akin. Umiiyak ng husto si Cassie at tumakbo ng mabilis palayo kay Malik. Inapatulala na lamang ang lalaki at sinundan ng asawa. Nakita ni Malik ang isang sasakyan na palapit kay Cassie. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng babae, kaya nakaramdam ng takot si Malik. Tinawag niya ng ilang beses si Cassie, ngunit hindi siya nililingon nito. Sa isang iglap lang, ay tumilapon si Cassie dahil nabunggo ito ng sasakyan. Tila tumigil ang mundo ni Malik sa nakita. Bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe na nakangiti sa kanya. Si Cassie iyon, habang nasa loob sila ng sasakyan. Napaupo si Malik sa sakit ng kanyang ulo, ngunit patuloy pa rin ang pagbabalik ng kanyang alaala. Habang nasa daan, ay bigla na lamang silang tumilapon dahil nabunggo sila ng isa pang sasakyan. Pilit inaabot ni Malik ang kamay ng asawa, hanggang sa mawalan sila parehas ng malay. Tulungan niyo po kami, ang asawa ko. Tanging nasabi ni Malik, nang maalala muli kung sino si Cassie sa kanyang buhay. Umiiyak ng husto si Malik habang tumatakbo palapit kay Cassie, na nakahiga na lamang sa tabi ng daan. Mabilis siyang tinulungan ng driver na nakabunggo sa babae at dinala nila ito sa ospital. Hon, please hold on. Please hold on. Huwag mo kong iwan. Umiiyak na wika ni Malik habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Nasa loob pa sila ng kotse at ilang sandali na lang ay mararating na nila ang ospital. Nagising naman si Cassie at napangiti nang makita si Malik na nasa kanyang tabi. You're here, love. You're finally here with me. Please, huwag ka na muna magsalitahan. Nandito lang ako. Naalala ko ng lahat, Cassie, mahal. Naalala ko na. I'm sorry kung kailangan mo pa itong pagdaanan bago bumalik ang alaala ko. Please, hold on. Tumango na lamang si Cassie at pinikit muli ang mga mata. Iyak lamang ng iyak si Malik hanggang sa narating na nila ang ospital. Agad dinala sa emergency room ang babae at naiwan naman sa labas si Malik. Taimtim na nananalangin si Malik para sa asawa. Dalangin niya na sana iligtas ang kanyang mag-ina. Samantalang sa loob naman ng emergency room, ay napagdesisyonan ng mga doktor na paanakin ng babaeng si Cassie dahil posibleng mawala sila pareho ng kanyang anak kapag hindi pa nila ito ilabas dahil hindi na makita ng doktor ang heartbeat ng sanggol sa oras na yun. Agad nagsagawa ng cesarean section ng mga doktor at ilang oras pa ay buhay nilang nailabas ang anak ni Cassie at Malik. Maswerte naman si Cassie dahil walang nakitang blood clot ang doktor sa kanyang pagkadisgrasya. Tulad noong una, ay gasgas lamang sa katawan ng kanyang natamo at mabilis lamang itong nagamot ng mga doktor. Parehas nilang naisalba ang mag-ina sa oras na yun. Hindi magkamayaw sa pagpapasalamat si Malik sa lalaking tumulong sa kanila. Kahit pa nabangga nito si Cassie, ay hindi niya ito ipapakulong. Ilang araw pang lumipas, ay nagising na si Cassie at agad hinanap ang kanyang anak. She's fine, honey. She's beautiful like you. Hinoperahan ka nila upang mailigtas ang anak natin. I'm sorry. Sorry kung nasaktan kita. Sobrang nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa iyo, mahal ko. Hush now, love. Ang importante ay bumalik ng alaala mo. Kung alam ko lang na kailangan ko lang palang magdisgrasyang muli upang bumalik ang alaala mo, ay sana noon ko pa ginawa. Oh, please don't say that, Cassie. Hindi mo alam kung gaano ko katakot nung makita kang tumilapon sa daan. Mabuti na lang at masyado kang mahal ng anghel mo.
at hindi ka pinabayaan sa ikalawang pagkakataon. Okay, I'm sorry, love. I love you so much. Mas mahal kita, Cassie. Babawi ako, promise. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Napangiti na lamang si Cassie at niyakap ang asawa. Tuwang-tuwa naman ang buong pamilya nang malamang ligtas si Cassie at ang kanilang apo sa kapahamakan. Mas lalo pa silang natuwa nang malamang bumalik na ang alaala ni Malik. Bumalik na rin sa Amerika si Tyronia nang malamang nasa mabuting kalagayan ng kanyang lalaking iniibig. Dalangin niya na sana'y matagpuan na rin niya ang lalaking magmamahal sa kanya ng lubusan. Mula noon ay bumalik na sa dati ang buhay ng mag-asawang Malik at Cassie. Kasama ang kanilang magandang anak na babae. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. This is Regine here in Kulay TV. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na storya.